Okay, mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating talakayan dito sa aking bagong YouTube channel at bagong FB page. Ayun. So ito pong channel natin na to na bago, mayroon din tong counterpart ng Facebook page. Ang pangalan po ng bagong channel natin at bagong page ay Veritas. Dito, pag-usapan natin, ah, isang topic lang tayo, pero gusto nating malaman ano bang katotohanan, no? So ang mainit na topic ngayon ano natumba daw si Duterte, at unconscious. Dinala raw sa ospital, chine-check up daw. Sabi ni Kaufman, chine-check up kung may brain or cranial injury. Hmm. Si Sara Duterte nagdrama na. Inhumane condition na daw ang nangyayari sa kanyang ama, inaapi ng ICC. Ha? Mga kabunyog, kaya ano kayang katotohanan dito? Ano kayang katotohanan dito? Ang totoo, hirap na kasing paniwalaan itong ano na to, itong sila Duterte at sila Kaufman. Ang hirap paniwalaan, panay budol. Panay budol. Naalala nyo noon, sabi ni Kaufman noon, payag na daw yung prosecution. Payag na daw yung prosecution na payag daw ang prosecution, hindi daw tutol na pagbigyan ng interim release at usap na daw sila. Yung pala hindi naman totoo. Ha? Ang lakas ng loob pang sabihin niya ni Kaufman sa formal niyang sinumiting pleading sa ICC. Sa akin, ako bilang abogado, hindi ko kayang gawin yun. Hindi naman pala totoo, sasabihin mo gano'n. Ha? Oh. Tapos, ito na naman. Nagsabi na naman si Kaufman, kahapon lang. Nag-file na naman siya ng manifestation sa ICC, International Criminal Court. Ang sabi niya na naman, payag na daw, hindi daw tutol ang gobyerno ng Pilipinas sa request for interim release ni Duterte. At ang kinukot niya, si Yussi Claire Castro. Kaya ngayon, naglabas ng statement ngayon si Yussi Claire Castro. Anong sabi ni Yussi Claire Castro? Si Kaufman daw, na master na yung art ng pagtitwist ng facts. In short, kung anuin mo, parang DDS na rin. Sanay na sa fake news, misinformation. Parang normal na sa kanya. Nahawaan na. Hindi, mga kabunyog. Bakit? Anong sabi ni Yussi Claire Castro? Ang sabi ni Yussi Claire Castro, tinanong kasi siya na mayroon na daw nakuhang country o bansa. Mayroong country na napapayag sila Sara. So, ang reaksyon ni Yussi Claire Castro, baka yan na yung at least mayroon palang naging magandang bunga yung mga paglilibot niya. Ibig sabihin may bansa na siyang finally na kumbinsi. Kung tungkol naman dun sa tanong, anong masasabi kung mabigyan ng interim release? Kumbaga ang reaksyon ni Yussi Claire Castro, parang kung mabigyan ng interim release, wala namang problema. Siyempre, maobligang sundin at irespeto yan ng Pilipinas. Desisyon yan ng ICC. O yun ang ibig sabihin ni Yussi Claire Castro. Pero hindi ibig sabihin nun na payag ang gobyerno ng Pilipinas na bigyan si Duterte ng interim release. Ibang bagay yun. Ay si Kaufman hindi. Kinote niya si Yussi Claire Castro. Kaya sabi ni Kaufman, payag na ang gobyerno ng Pilipinas sa interim release. Wala namang ganun. Walang ganong official position ang gobyerno ng Pilipinas. Kumbaga ang ng gobyerno ng Pilipinas, kung mapagbigyan yung interim release, walang magagawa ang gobyerno ng Pilipinas, irespeto yun. Ganon. Hindi ibig sabihin na payag ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya ang sabi nga ni Yussi Claire Castro, ang matindi, master na ni Kaufman ang pagtitwist ng mga facts. Kaya ngayon na naman, ito na naman, natumba daw si Duterte. Unconscious daw ito. Hirap ng paniwalaan kasi ang daming beses na siyang nagsinungaling. Yung sinabi niya na ang prosecutor payag na sa interim release. Hindi naman pala totoo yun. Ito na naman, sinabi niya na naman sa ICC na payag na ang gobyerno ng Pilipinas, hindi kontra. Hindi naman ganun yun. Tapos mayroon na naman ngayon. Si Duterte daw natumba, unconscious. Pagkaganyan, sasabihin naman ng ICC yan eh. Sasabihin naman ng ICC yan, ang ICC hindi nagsisinungaling. Pero itong sila Kaufman at saka sila Sara, ang hirap paniwalaan ng mga ito. Ang hirap paniwalaan. Kaya ngayon, totoo ba yun
na natumba si Duterte at unconscious. Dinala sa hospital, sinailalim sa test. Oh, medyo exaggerated pa ang sabi ni ni Kaufman, ano daw, titingnan daw kung may cranial, ibig sabihin kung may sa ulo, yung skull, kung may damage, kaya kung may brain injury. Hmm? Ha? Ang pagkaka-picture kasi nila Kaufman kay Duterte, parang yung hindi na kayang tumayo, natutumba na. Hmm? Samantalang alam naman natin si Duterte, hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Sa Pilipinas, lagi pa siyang uma-attend sa patipo ng PDP Laban. Nagsasalita pa siya sa mga meetings ng mga leaders niya, nakikipag-meeting kila Panelo, kila Cusi, pumunta pa nga ng Hong Kong. Pumunta pa ng Hong Kong. Oh, inaalalayan siya. Pero yung sabihin na parang grabe na ang problema ni Duterte, hindi naman gano'n. Hindi naman gano'n. Kita naman natin. No? Kita naman natin. Kaya lang, hindi na natin maunawaan kung totoo ba itong sinasabi nitong mga niya, itong abogado niya, nitong pamilya niya. Kasi nga, nasanay na tayo sa kanilang mga pagsisinungaling, sa kanilang pambubudol. O tapos ngayon, si Sara Duterte, humihiling sila sa ICC na palayain ito, pero kini-criticize nila, binibiro nila ang ICC, hindi mo may kung ikaw ay makikiusap, humihiling ka, nagmamakaawa ka, na palayain si Duterte, interim release, hindi mo titirahin ng ICC. Tinitira ni Sara. O, sabi ni Sara, inhumane na daw ang ginagawa, hindi na makatao ang ginagawa ng ICC. O, nakikiusap din si Pokman na pagbigyan naman ng gobyerno ng Pilipinas na palayain si Duterte at tanggapin ito sa pauwiin sa Davao. O pero tinitira din naman ni Sara Duterte ang gobyerno. Mayroon daw masamang ginagawa sa kanyang ama. Hindi mo maintindihan itong mga ito eh. Napaka-inconsistent, contradictory yung mga pinagsasabi at pinagalo. Nagmamakaawa ka sa ICC na bigyan ng interim release. Tapos bibirahin mo na inhumane, hindi makatao ang ginagawa ng ICC. Sa totoo lang, ang prison conditions, ang kulungan ni Duterte sa ICC, international standard niya. May sarili siyang kwarto, siya lang. Kumpleto siya ng gamit doon. Ang wala lang talaga sa kanya, yung kalayaan. Pero yung kanyang kulungan, parang condo unit sa Pilipinas. Oh, parang hotel. Oh, parang hotel. Kaya tsaka pababayaan ba ng ICC si Duterte kung kung siyempre, lahat ng medical attention ibibigay sa kanya, masyado ini-exaggerate ng mga nila Kaufman. Nagpapaawa effect sila Kaufman, kaya may mga dramang ganyan. Anyway, ang hirap kasi ng paniwalaan, assuming na totoo, na natumba si Duterte at unconscious. Ang papaniwalaan lang natin ay ICC. Pag ikot sila Kaufman sa sila Sara, ang hirap eh. Kasi sanay na sa fake news. Hintayin natin na lang mga kabunyo ang announcement ng ICC. Okay, so ito po ang ating Veritas. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po.